Si Mo Chen ay dating isang pathetic na magic student na na-kick out sa training dahil sinubukan niyang magpakyut sa isang babaeng ang gusto lang pala ay patayin siya. Pero hindi nagtagal, nadiskubre niya ang isang hidden magic art na biglang nag-transform sa kanya bilang isang overpowered magic lord na handang magparusa sa sinumang manggulo sa kanya. Nagsimula ang lahat sa Great Thousand World, isang mundo kung saan ang mga makapangyarihang magical clans ay naglalaban para ipakita ang tunay na lakas nila. Tuwing ikatlong taon, namimili ang Great Mirror ng isang genius prodigy para i-train sa spiritual path bilang VIP pass papasok sa 5 Great Academy kung saan umaabot sa god level ang mga elite mage. Ngayon, ang napili ay isang sobrang gwapong Chad na si Muan, yung tipo ng lalaking kaya agawin ng girlfriend mo kung totoong nabubuhay siya. Habang naghahanap siya ng tahimik na lugar para mag-meditate sa spiritual path, huminto siya sa tabi ng ilog at nagtanong sa sarili kung bakit siya napili gayong ayaw naman talaga niyang pumasok sa academy. Biglang umatake ang isang body na si Louie na gusto siyang patayin dahil sa sobrang ganda ng mukha niya, hindi siya makapag-focus sa training. Dumating pa sa point na in-offer ni Muan na sige, patayin mo na lang ako kung makakatulong yun sa training mo, pero dahil sobrang lapit na niya, biglang nagbago ng isip si Louie dahil sa intense attraction. Habang tila mag-uumpisa na silang mag-training ng medyo freaky, dumating ang grupo ng mga thugs at hinuli si Muan gamit ang magic drain ng net para maabuso si Louie. Pero dahil sa sobrang galit, nagising ang madilim na kapangyarihan ni Muan, at nang pakawalan niya ito, instant heaven lahat ng kalaban. Buhay pa si Louie, pero hindi siya pinapalapit ni Muan dahil hindi pa niya kontrolado ang power niya. At that moment, binanis siya ng Great Mirror mula sa spiritual path dahil sa accidental massacre. Nangakong babalikan niya si Louie sa academy at bumalik sa kanyang mundo. Pagbalik niya, nagkulong siya sa kwarto at nagsimulang mag-ensayo araw-araw para kontrolin ang kanyang powers hanggang sa matagpuan niya ang isang legendary scroll na pagmamayari noon ng nanay niya. Ilang araw matapos iyon, nagtipon-tipon ng mga fighters mula sa iba't ibang lugar para lumaban sa isang arena, kung saan ang panalo ay makakapasok sa heavenly class, ang tanging paraan para makasama sa 5 Great Academy. Mabilis nagsimula ang laban at si Liu Yang ay nag-dominate ng lahat ng kalaban niya habang proud na nanonood ang tatay niya at kinukutya ang tatay ni Muan dahil ang pagkaban niya sa spiritual road ay trending pa rin sa buong realm. Dumating din ang hot na kapatid ni Liu Yang at nagpasabog ng kilig sa mga babae sa crowd. Pero nang huling lumaban si Liu Yang, mukhang hindi madaling kalaban ang kaharap niya dahil kahit ilang deadly attacks na ang natanggap, bumabangon pa rin ito. Umabot sa punto na wala na siyang lakas pero ayaw pa ring sumuko kahit hindi na siya makatayo. Habang nakadapa na ang kalaban, biglang sinubukan ni Liu Yang tapakan ang ulo nito, pero dumating si Muan na biglang naghagis ng bato para pigilan siya at nagpasikat sa entrance, iniisip na baka sa ganda ng mukha niya, siya agad ang magiging bida. Pero laking gulat niya nang pagtawanan siya ng buong crowd dahil sa chismis na nasayang lang ang pagkakataon niya sa spiritual path dahil lang sa babae. Deadma siya at naghanda para sa duel kay Liu Yong na sabik siyang durugin. Sa simula, muntik na siyang matalo dahil sa sunod-sunod na fire blasts, pero napansin ni Mo Chen na mahina si Liu Yong sa close combat kaya ginamit niya ito sa laban. Ilang minuto lang, napuwersa niyang umatras si Liu Yong, kaya napilitan itong gamitin ang ultimate move niya para sunugin palabas ng ring si Muan. Pero nashock ang buong arena nang ma-counter ni Muan ang attack at si Liu Yong mismo hindi makapaniwala sa nakita niya. Gamit ang sandaling kalituhan, lumapit si Mo Chen at pinakawalan ng sunod-sunod na atake hanggang sa nagmamakaawa na si Liu Yong na huwag siyang tapusin. Panalo si Muan, at binaliwala lang niya ang mga haters na napapatingin sa kanya, ang tanging goal niya lang ay muling makita si Louie. Sa kabilang banda, si Louie ay kasalukuyang nasa isang nasusunog na village para labanan ang pinsan ni Mahito na nagkakalat ng gulo sa buong realm. Tinanong siya ng isang matandang mage kung bakit siya umalis sa spiritual path, at sagot niya ay tapos na raw ang training niya. Pagkatapos nyun, nilabanan niya si Discount Mahito pero napa-atras siya nang ma-poison siya nito. Nang makita ito ng matandang mage, agad siyang gumawa ng portal at pinilit si Louie na tumakas bago siya mapatay. Pagdating sa kabilang dulo, nakatanggap si Louie ng tawag mula sa kanyang lolo na sinabing kailangan niyang hanapin ang legendary immortal bird dahil ito raw ang susi para malunasan ang lason sa kanya. Kaya umalis agad si Louie, hindi niya alam na si Discount Mahito ay sumunod din sa portal. Pagkaraan ng ilang oras, pumasok ito sa basement ng Leo family para nakawin ang mustard bracelet na sinasabing may sikreto kung paano matatagpuan ang Nine Netherbird. Pero habang papatakas na siya, na-corner siya ng mga sundalo kaya ginamit niya ang isang delikadong bug art para makalaban at makatakas. Ilang minuto lang, nalaman ito ni Master Leo at agad niyang inutusan ng commander na hanapin ang magnanakaw at bawiin ang bracelet.
Pagkatapos nito, inutusan niya si Liu Mubay na bantayan si Mo Chen dahil posible itong lumakas pa at matalo rin siya sa hinaharap. Samantala, si Muan naman ay nasa malalim na pagme-meditate, at habang daladala ng kapatid niya ang mainit na ham para pakalmayin siya, napanaginipan niya si Louie hanggang sa hilahin siya nito pabalik sa realidad. Pinakain muna siya ng ilang kagat ng ham, tapos tinanong kung gusto ba niyang bumuo ng team para sa parating na trials. Pumayag si Muan pero may kondisyon, tutulungan lang siya nito kung tutulungan siya ni Louie makuha ang isang dangerous magic art para tumaas ang skill level niya. Nung una, tumanggi si Louie, pero sa huli, dinala rin niya si Muan sa Library of Scrolls at dinistract ang instructor para makalusot siya sa loob. Pagkapasok ni Mo Chen sa Scroll Library, agad siyang nabangga kay Liu Mubay at na-realize niyang sobrang swerte niya dahil kung tutuusin, hindi pa sapat ang lakas niya para makalusot sa barrier na nagpoprotekta sa scrolls. Pumayag si Liu Mubay na tulungan siya, pero nang malaman kung anong magic art ang gusto niyang makuha, nag-alala siya dahil tanging mga legendary na magic users lang ang nakapasa sa test ng scroll na yun. Pero dala ng curiosity, binigay pa rin niya ito kay Mo Chen at napanood niyang binuksan nito ang seal, sabay hila sa kanya papasok sa isang pocket dimension kung saan sinalubong siya ng mga halimaw na parang laging nasa steroids na gustong patayin siya agad. Ilang minuto siyang umiwas sa mga instant death attacks nila hanggang sa wala na siyang choice kundi pakawalan ang kanyang dark power at pasabugin ang lahat. Pero kahit ganun, bumangon pa rin ang mga halimaw, kaya napilitan siyang gumamit ng utak. Pinatay niya lahat ng ilaw at napansin na may kumikislap na orb sa dibdib ng leader, kaya umatake siya diretso roon, umiwas sa lahat ng patibong, at binagsak ang halimaw sa isang decisive blow. Sa labas naman, akala ni Liu Mubay wala na si Mo Chen at pauwi na sana siya, pero bigla na lang lumabas si Mo Chen na parang walang nangyari at nagpasalamat pa bago umalis ulit. Ilang gabi ang lumipas, si Blood Slaughter, na siyang tunay na pangalan ni Discount Mahito, ay ginamit ang mustard bracelet para tukuyin kung nasaan ang Nine Netherbird, pero nasurround na naman siya ng Leo Army. Ngayon, gamit nila ang mga torch para sunugin siya kaya napilitan siyang tawagin ang kanyang undead ghouls para makipaglaban at tumakas. Habang patuloy ang habulan, si Mu Chen at ang ibang estudyante sa Northern Realm ay naghahanda para sa team trials, at naabutan siya ng kanyang sobrang gandang ate. Bumuo sila ng team kasama ang isang human walrus na si Sul Ying at isang disabled na laging talunan na si Shan, tapos sabay silang pumasok sa portal kasama ng iba. Habang nagko-combine sila ng effort para lampasan ang trial, dumating naman si Louie sa Northern Realm at bigla siyang hinarap ni Blood Slaughter na nag-offer ng lokasyon ng Nine Netherbird kapalit ng pagiging love slave niya. Natural, tinanggihan ni Louie ang offer at agad siyang umatake. Kaya naman, tumawag ng higanteng gagambang halimaw si Blood Slaughter para talunin siya. Pero dahil sa lakas ng laban nila, narinig ito ng Leo Army na naghahanap talaga sa kanya sa gubat. Sa kabilang banda, si Muan ay nakipag-team up na sa Leo Brothers dahil kakabangga lang nila sa isang clan ng Beast Monkeys at kailangan nila itong patumbahin para makuha ang prized Spirit Jade Fruit. Ilang minuto lang ang lumipas at tambak na ang mga bangkay ng kalaban, hanggang sa mahanap nila ang Spirit Jade Tree at nag-feast sila sa magic boost ng fruits nito bago kunin ang natitirang bunga para tapusin ang trial. Pero habang paalis na sila, biglang dumating ang hari ng mga Beast Monkeys para maghayganti sa pagpatay ng kanyang buong clan. Sakto namang si Louie ay nakapagbitaw ng isang malakas na magic blast na seryosong tumama kay Blood Slaughter. Kahit pa mabilis mag-heal si Blood Slaughter, si Louie naman ay mabilis nang nawalan ng lakas at napilitang magtago sa gubat. Habang hinahanap siya ng halimaw, nakapture na siya ng Leo Army at tinali para hindi siya makatawag ng mga beasts niya. Pero kahit binugbog siya ng ulan ng pana, nabasag pa rin niya ang gapos at pinatay ang karamihan sa mga sundalo bago tumakas para gamutin ang sarili. Samantala, sina Mo Chen at Liu Mubay ay nagpasya ng harapin mismo ang Monkey King para bigyan ng oras ang iba na makatakbo pabalik sa kampo dala ang mga prutas. Pero bigla na lang hinabol ng Monkey King ang mga tumatakbo para bawiin ang mga prutas kaya si Muan ay sinubukan ng bagong magic art na nakuha niya. Isang tira lang, bumagsak ang Radiant King at tuwang-tuwa si Mo Chen, pero napansin ni Liu Mubay ang dahilan kung bakit sobrang alerto ang tatay niya tungkol kay Muan, kaya nagplano na siyang kumilos laban dito. Nang biglang makabangon ulit ang Monkey King at hinabol si Muan, tinigilan ni Liu Mubay ang pagtulong, umaasang matatalo si Muan. Pero naudlot ang plano niya nang dalhin ni Muan ang halimaw sa gilid ng bangin. Tumalon siya pababa, sabay kapit kay Liu Mubay, pero hinawakan rin ng Monkey King ang kanyang paa. Kahit kaya siyang hilahin paakyat, sinadyang bitiwan ni Liu Mubay ang kamay ni Mo Chen para sabay silang mahulog ng halimaw. Habang pinupuri ni Mubay ang sarili sa pagiging traidor, biglang dumaan si Luli kaya agad niya itong kinausap at nagpakilala, hopang na mapafall niya ito.
Pero deadma lang si Luli sa pakyut niya at tinanong lang kung kilala ba niya si Mo Chen dahil sinabi nitong galing siya sa Northern Realm. Kinuwento ni Louie Wei ang nangyari at pinalabas na parang nadulas lang si Muan kasama ng Monkey King, pero hindi naniwala si Louie na ganun lang matatapos ang isang tulad niya, kaya agad siyang umalis para hanapin ito. Ilang minuto lang ang lumipas, tinawag ang lahat ng estudyante pabalik sa kampo dahil 3 estudyante raw ang napatay ni Bloodslaughter habang sinusubukang tapusin ang trial. Dahil dito, pinatigil na ng instructor ang buong trial at tinanghal ang team ni Liu Mubay bilang panalo matapos niyang imbentuhin ang kwento na umakyat na raw si Muan sa Spirit Realm. Pero habang inaabot na ang reward, biglang bumalik si Mo Chen na may dalang Spirit Jewel mula sa puso ng Monkey King. Agad lumapit si Liu Mubay at kunwari nag-alala sa kalagayan niya. Pinili ni Mo Chen na balewalain ang traitor na ginawa sa kanya, at ikinwento kay Kayen kung paano niya tinalo ang Monkey King sa tulong ng isa pang malaking halimaw. Sinamantala naman ni Liu Mubay ang pagkakataon para sabihin sa isang instructor ang tungkol kay Louie, pero habang describe niya ito, biglang na-realize ni Muan na ang pinag-uusapan nila ay walang iba kundi ang babaeng mahal niya. Agad na kumuha si Mo Chen ng isang torch at tumakbo pabalik sa gubat para hanapin si Louie. Bago pa ang lahat ng to, ilang buwan ang nakalipas, nagsisimula pa lang ang training niya sa spiritual path nang makita niyang binubugbog si Louie ng grupo ng wannabe assassins na halatang never pa naka-encounter ng tunay na laban. Inutusan sila ng isang depraved master para hulihin si Louie, pero nung medyo natatagalan silang talunin siya, bigla nilang naisip na pagsamantalahan muna siya bago ibigay sa boss nila. Nang tuluyang napabagsak si Louie, pinag-uusapan na nila kung sino ang mauuna, pero biglang dumating si Mo Chen at agad silang pinaparalyze para hindi nila magamit ang mga sandata nila. Dahil sa biglaang banta, umatras ang mga assassins at nagbantang babalik sila. Inasahan ni Mo Chen na magpapasalamat si Louie sa pagligtas niya, pero imbes na pasasalamat, tinutukan siya nito ng espada at sinabing papatayin siya kung hindi siya lalayo. Imbis na mainis, natuwa si Mo Chen sa pagiging toxic nito at simula noon, damaykit na siya kay Louie habang unti-unti siyang nahuhumaling kahit pa sobrang denial ito sa kung gaano kalakas ang dating ng God theories ni Mo Chen sa kanya. Sa kasalukuyang panahon, hinahabol siya ni Sen sa gubat para pigilan siyang hanapin si Louie, pero hindi siya tumigil hanggang sa magkasalubong sila ni Bloodslaughter. Nang maramdaman niya ang dark powers nito, tinanong niya agad kung siya ba ang may gawa sa 3 estudyanteng napatay, at tumugon ito sa pamamagitan ng pagpapakita ng iba pang estudyanteng ginawa na niyang parang power bank. Pinayuhan ni Mo Chen si Kayen na tumakas, pero tumanggi ito, kaya agad siyang nakipaglaban kay Bloodslaughter para protektahan siya. Ilang atake pa lang, na-realize niyang kaya pala hirap na hirap ang Mo Army dati sa kalaban na to, kaya nagdesisyon siyang i-risk lahat sa pamamagitan ng pag-release ng full form ng bago niyang magic art. Dahil sa sobrang lakas ng blast, tumilapon siya at naipit sa isang bato. Sinubukan siyang hilahin ni Sen palabas, pero si Louie na nasa malapit ay nagkubli muna sa mga puno para makita kung sino ang may lakas na kaya si Bloodslaughter palurin. Nang makita niyang si Mo Chen pala iyon, biglang bumangon si Bloodslaughter at kinuha si Kayen dahil hindi na siya kayang protektahan ni Muan. Sinubukan pa nitong sumipsip mula sa katawan ni Kayen, pero biglang nag-snap si Mo Chen at napakawala ang kanyang dark powers, pinunit ang batong nakakulong sa kanya, at umatake ng buong puwersa na nagpatulala kay Bloodslaughter. Bilang depensa, ginamit ng kalaban si Kayen bilang human shield kaya agad pinatay ni Muan ang powers niya para hindi siya madamay. Bigla namang may narinig silang paparating na mga boses, kaya tumakas si Louie sa gubat, habang si Bloodslaughter ay bigla na lang binigay kay Mo Chen ang mustard bracelet bago tumakbo. Pero bago pa siya makalayo, dumating si Liu Mubay at hinarang siya. Nang hinihingi ni Mubay ang bracelet, sinabi ni Bloodslaughter na tanungin na lang si Mo Chen, at gamit ang sandaling pagkalito, mabilis siyang nakatakas. Sa mga oras na yun, dumating na rin ang instructors at lahat ng estudyante sa eksena. So, si Liu Mui agad na lumapit kay Mo Chen para tanungin tungkol sa bracelet, pero kunwari siyang walang alam at biglang nagkunwaring nawala ng malay para makaiwas sa interogasyon. Alam ni Liu Yang na nagpapanggap lang siya, kaya inutusan niya ang mga sundalo na dakpin si Mo Chen. Pero biglang lumitaw ang instructor at nagpakawala ng isang spirit wolf para pigilan sila. Sabi niya, kailangan munang alagaan si Mo Chen at pagalingin bago siya tanungin. Ilang araw ang lumipas, at nawawalan na ng pasensya si Liu Yang dahil hindi pa rin umaamin si Mo Chen at patuloy pa rin ang pagiging sick guy niya. Kaya pinasok niya ang tent, pero galit na galit siyang lumabas nang hindi niya napansing ang nakahigang parang nilalagnat ay hindi si Mo Chen kundi si Suwang. Matagal nang bumalik si Mo Chen sa Northern Realm sa pamamagitan ng portal, at pauwi na siya para ipakita sa ama niya ang bracelet.
Pero habang naglalakad sa bayan, biglang nawala lahat ng tao. Nagsimula ring umulan ng malakas, kaya napaisip siya na baka ito ay gawa ng isang magic art. Biglang lumitaw ang isang babae at humiling na ibigay sa kanya ang bracelet, pero tumanggi si Mo Chen at agad siyang nakipaglaban gamit ang kanyang powers. Tumakbo rin siya palayo para makalabas sa range ng abilidad nito. Habang tumatakbo, bigla niyang narinig ang boses ni Louie na tinatawag siya, kaya tumigil siya para tingnan kung totoo ba. Habang papalapit si Louie, paimpon nitong hinahanap ang bracelet, habang si Louie naman ay nakarating na sa bayan at desperadong sinusubukang hiwain ang water sphere para iligtas siya. Samantala, sa kabilang banda, inatake ng mga bandido ang Moklan para nakawin ang mga makina na ginagawa nila, pero dumating si Zui at niligtas sila. Matapos talunin ng mga bandido, nakita ni Zui ang water sphere sa bayan at inutusan ng mga sundalo na bumalik muna sa clan, habang siya naman ay nagtungo roon para tumulong. Pagdating niya, saka lang na-realize ni Mo Chen na niloloko lang siya. Agad niyang inatake si Fairy Sister at ginamit ang isang sacred art na natutunan niya mula sa scroll ng kanyang ina para sirain ang water sphere. Nakita ito ni Louie at agad niyang sinamantala ang pagkakataon para tuluyang hiwain ang sphere at mailigtas si Mo Chen, na nawala ng malay sa sobrang gamit ng magic. Pagkagising niya, pinagsama nila ni Louie ang kanilang mga powers para labanan si Fairy Sister at tuluyan nilang nasira ang mahiwagang payong na gamit nito para tawagin ang water sphere. Pero agad siyang tumawag ng backup, kaya kinailangang harapin ni na Louie at Mo Chen ang sunod-sunod na atake ng mga tauhan niya. Saktong dumating si Zui at pinagtulungan nila itong paatrasin gamit ang mga mabibigat na magic attacks. Nabigla si Fairy Sister kaya umatras ito, at mabilis namang nagkunwari si Mo Chen na mawawalan na naman siya ng malay para buhatin siya pauwi ni Louie. Pagbalik nila sa clan, agad na lumapit ang ama ni Mo Chen at kitang-kita sa mukha niya ang paghanga kay Louie, na parang ngayon lang siya nakakita ng ganong kaganda. Dahil dito, mabilis namang pumasok si Louie sa loob ng bahay para makaiwas sa awkward moment. Imbes na kumalma at umasta ayon sa edad niya, bigla-bigla niyang hinayla si Muan at tinanong kung paano raw niya napafall ang isang sobrang hot na babae, pero sinabi ni Muan na kalimutan na lang muna yun at pag-usapan na lang nila ang tungkol sa bracelet sa loob ng kwarto. Ilang minuto lang, inactivate niya ito at nabigla sa resulta. Doon nila nakita ang lokasyon ng Nine Netherbird, na pagtanto rin nila na matagal nang may plano ang Wei family na gamitin ang Nine Netherbird para makamit ang god level na magic. Kaya agad gumawa ng plano ang tatay ni Mo Chen para maaga ito bago pa man sila maunahan. Pagkatapos nito, dinala ni Muan si Louie sa kwarto para pag-usapan pa ang tungkol sa ibon dahil napansin niyang may interes din ito si Louie. Nangako siyang tutulungan niya ito makuha ang ibon. Habang nag-uusap sila, dumating si Kayen kasama si Sul-Ying para bigyan ng babala si Muan na paparating na ang instructor para arestuhin siya dahil pinaghihinalaan na kasabwat siya ng blood slaughter. Samantala, si Lord Leo naman ay dinala sina Liu Mubay at ang kapatid nito sa isang lihim na silid kung saan kinausap nila ang isang puno na siya palang lolo nila, na pinaniniwalaang namatay habang sinusubukang kunin ang Nine Netherbird. Kahit halos mapaihi sa kaba, nanatiling kalmado si Liu Mubay at ang tito niya habang ikinukwento ang lahat ng nangyari. Pagkatapos makinig, inutusan sila ng puno, na parang low-budget version ni Groot, na wasakin ang buong Moklan at dalhin si Muan ng buhay sa kanya. Sa mga oras na yun, dumating na rin ang instructor sa Moklan dala ang isang maliit na hukbo para hulihin si Muan. Nang tumanggi si Joe na ibigay si Muan, nagpakitang gilas agad ang instructor gamit ang isang makapangyarihang magic. Habang nag-aalangan na ang ibang sundalo ng Moklan kung tama pa bang nasa kanila sila, pinakita naman ni Joe ang mas malakas niyang magic para ipaalala kung sino talaga ang boss. Biglang lumabas si Mo Chen para ipagtanggol ang sarili pero hindi siya pinakinggan ng instructor at umatake agad. Buti na lang dumating si Zui para protektahan siya. Sakto namang dumating din si Instructor Mo at pinatigil si Roman 11 sa pag-atake dahil kinansela na raw ng principal ang utos na arestuhin si Mo Chen. Nabigla si Roman 11 at sinubukan pa ring tumutol, pero nilabas ni Mo ang selyo ng principal para ipaalala na walang pwedeng kumontra sa desisyon nito. Umalis si Mo kasama ang kanyang kawawang NPC army, pero nagbigay muna siya ng babala kay Muan na huwag hayaang lamunin ng bagong magic arts ang isipan niya. Pinapaalalahanan din niya ito na malapit na ang final test para makapasok sa 5 Great Academy, kaya nagpa-good luck na lang siya bago tuluyang umalis. Matapos noon, dinala ni Louie si Mo Chen sa training chamber para turuan siya ng isang special magic art na hawig sa ginamit ng Fairy Sister noong inatake siya. Ilang oras lang ang lumipas, naging master na niya ang bagong teknik. Kaya agad silang nagtipon ni Kayen at ng iba pa para ipaliwanag ang mission nila papunta sa Dark Realm.
Nang marinig ni Kayen na balak nilang kunin ang Nine Nether Bird, kinabahan ito at nakiusap na sumama na rin siya. Pero tumanggi si Mu-chan at sinabing sobrang delikado ito para sa isang secure level na mahina lang katulad niya. Maya-maya, tinipon ng tatay niya ang isang lihim na grupo na binubuo ng pinakamalalakas nilang mandirigma at binigyan niya ito ng isang matinding talumpati na halos mas intense pa sa battle cry ni Commander Erwin, dahil malamang, hindi na nila muling makikita ang liwanag ng araw pagkatapos ng misyon. Sa tulong ni Zuyi, nakapasok sila sa Dark Realm, at pagkalampas pa lang nila sa portal, sinalubong agad sila ng mga Demon Anaconda. Madaling natalo ni Makien at Jo ang mga ito, pero unti-unti nang na-realize ng mga sundalo na mas dapat sana silang nanatili sa bahay kasama ang kanilang mga asawa. At para lalong lumala ang sitwasyon, biglang lumitaw ang isang god-level na serpent na sinasabing hindi kayang patayin. Pero nang maramdaman nito ang mataas na level ng magic sa katawan ni Namuan at ng tatay niya, agad nilang ibinuhos ang lahat ng lakas para labanan ito. Ilang minuto ring nagtagal ang intense na combo attacks nila, at sa wakas, napatay din nila ang halimaw, pero wala pa silang pahinga, sinugod agad sila ng isang swarm ng demon bugs. Kaya sinabi ni Shuyi kina Muan at Louie na tumakbo na papunta sa unahan habang sila na ang baalang samalag sa mga halimaw. Dahil wala nang ibang opsyon, agad silang tumakbo at nakarating sa isang swamp kung saan napansin nilang ayaw pumasok doon ng mga insekto. Nang mapansin ni Muan na baka may napakalakas na halimaw sa loob ng swamp, bigla na lang nawala si Louie kaya nagsimulang sumigaw si Muan at hanapin siya, pero siya naman ang biglang hinayla papasok sa kumunoy. Ilang minuto pa, dumating na rin si Kayen at ang mga tropa sa swamp gamit ang isang troso, habang pinagninilayan kung paano sila muntik nang makipagkita kay Lord sa langit dahil hindi nila sinunod ang babala ni Muan na manatili na lang sa bahay. Si Suling ang pinakamaraming tinanggap na damage, pero kinumbinsi pa rin ang sarili niya na safe na sila habang nasa tubig, hanggang sa biglang may nakita si Kayen na isang halimaw na buwaya at napasigaw ito kay Suling na igalaw ang bangka ng mas mabilis. Sa parehong oras, nakarating na rin sina Mu-chan at Louie sa bungad ng isang kuweba. Tinanong niya kung paano sila nakalabas ng swamp, at sinabi ni Louie na may isang kaina-hinalang matandang babae ang umila sa kanila palabas ng tubig. Nang maramdaman ni Muan ang kakaibang life force nito, humiling siya na makita ang mukha ng matanda para makapagpasalamat sila ng maayos. Pero tumanggi ito dahil baka raw magkapermanenteng PTSD sila sa itsura niya. Kahit ganun, nagpasalamat pa rin si Muan, pero tinanong ng matanda kung bakit sila nasa Dark Realm, dahil wala raw matinong tao ang pumapasok dito. Sagot ni Muan, tumakas lang silang magkasintahan para makipaglandian sa private. Pero na-offend ang matanda, kaya nag-summon ito ng mga demon bugs bilang parusa sa pang-iinsulto sa katalinuhan niya, lalo na't nakuha niya ang mustard bracelet habang inililigtas sila. Tinanong niya kung kasabwat ba sila ng Leo family, kaya ipinaliwanag na lang ni Muan ang buong katotohanan para hindi sila mapatay. Matapos pakinggan ng matanda ang buong kwento, inamin nito na siya raw ang unang nakadiskubre ng Nine Nether Bird, kasama ang lolo ni Liu Mubay. Sa araw na iyon, naglabas ng napakalakas na magical energy ang ibon kaya biglang sumabog ang malaking bulkan. Pareho silang nagtangkang tumakas, pero sa huling sandali, ginamit ni Grandmaster Leo si Louie bilang panangga bago niya kinuha ang bracelet at iniwan itong halos patay. Nang malaman nila yun, pareho silang nagdesisyong pigilan ng Leo family na makuha ang kapangyarihan ng ibon. Ipinaliwanag niya kung paano sila makakaalis ng ligtas sa realm at ibinalik ang bracelet kay Muan bago hilinging iparating niya ang mensahe kay Bloodslaughter kung sakaling makita nila ito, dahil siya pala ang tunay na disciple niya. Ilang minuto lang, nakatakas na sila sa swamp at sinimulang hanapin si Mondstadt. Pero biglang dumating si Bloodslaughter, kaya si Makien, hindi na nagpigil at sinimulan ng gumanti dahil nilagay niya sa panganib si Louie. Binato niya ito sa bato gamit ang magic, tapos nag-charge pa siya ng isang ultimate attack para tapusin na sana siya. Pero natalo pa rin siya ni Bloodslaughter, kaya sinaksak ni Louie ito sa dibdib para pahinain siya. Kahit ganun, nagawa pa rin siyang hawakan, bigla na lang dumating si Granny Ogreface para protektahan ang disciple niya at muntik nang patayin si Louie. Buti na lang, pinrotektahan siya ni Bloodslaughter, pero dahil doon, tuluyang nagwala si Muan. Pinarelease niya ang dark powers niya para tapusin na silang dalawa. Ang kaso, pumalpak ito dahil sinimulang kainin ng demon bugs ang dark matter niya at mabilis na kinain ang life force niya. Nang makita ito ni Louie, sinaksak niya ulit si Bloodslaughter. Kaya naman sumugod si Granny Ogreface para tapusin na si Louie, pero nagpadala si Bloodslaughter ng isa sa mga tauhan niya para umatake sa kanya. Sa isang iglap, napaluhod na rin siya, duguan, ginamit ni Louie ang pagkakataon para iligtas si Muan gamit ang pinakamalakas niyang attack hanggang sa matusta ang mga demon bugs.
Pagkatapos nilang makaalis, gumapang si Granny Ogreface papunta kay Bloodslaughter at inamin na anak pala niya ito bago niya ibinigay ang huling natitirang magic niya para iligtas siya. Nang makita ni Bloodslaughter na namatay ang baliw niyang nanay, tuluyan na siyang nabaliw rin, kaya pinilit niyang tumayo at hinabol sina Louie at Muan, at sabay siyang sumabog para maligo sila sa dugo niya. Ilang minuto lang pagkatapos nito, muling nagkita ang lovebirds kina Master Mu at iba pa, na ilang oras nang sinusubukang lampasan ang mga monster crocs. Sakto, nakaisip ng paraan si Muan at ginamit ang bago niyang magic art para paamuhin ang hari ng mga crocs para makatawid silang lahat sa likod ng mga ito. Habang lumulutang sila sa swamp, narinig nila si Suling na humihingi ng tulong kaya agad silang sumugod para di ito maging pagkain ng crocs. Pero pagkatapos nilang makaligtas, may bagong problema na naman, dumating ang Leo family at nagsummon ng mga malalakas na magic beasts para puksain sila. Nang makita kung gaano kahirap ang sitwasyon, iminungkahi ni Liu Wei na hanapin agad ang Nine Netherbird, pero si Master Liu mas piniling maiwan at panoorin na lang ang kaguluhan. Sa sumunod na sandali, biglang tumakbo si Muan pabalik sa madilim na kaharian at sinabing ipagpatuloy lang ng iba ang pakikipaglaban. Dahil dito, inakala ni Master Lo na tinakbuhan na ni Muan ang pamilya niya kaya natuwa pa siya na matatalo ang mga ito. Pero makalipas lang ang ilang minuto, bumalik si Mo Chen kasama ang isang buong hukbo ng demon bugs at nagtago sila kasama ang iba habang winasak ng mga insekto ang lahat ng magic beasts na pinatawag ni Master Louie. Nang makita ito, tinawagan niya si Fairy Sister para pigilan sila gamit ang mga sundalo ng kanilang clan, habang binigyan niya ng pahintulot si Liu Mubay na unahan ang lahat papunta sa Nine Netherbird. Agad namang tumakbo si Liu Mubay, pero sinundan siya ni Mo Chen at sinabing humabaw na lang ang iba habang hinarang niya ito para sa isang one-on-one na laban. Nang bigla namang umatras si Mo Chen, sinubukang pigilan siya ni Liu Mubay pero inawat siya ni Master Liu at inutusan ng mga sundalo nilang harangin ang sinumang lalapit sa tulay. Saka sila parehong tumungo sa kinaroroonan ng Nine Netherbird. Ilang sandali lang, muling nagkita-kita si Muan at ang iba pa, at pinatalo niya sila sa mas mataas na landas bago dumaan ang isang dambuhalang grupo ng mga Raging Bison. Sa loob lang ng ilang segundo, giniling na parang karne ang buong hukbo ng Liu family. Pero nang marinig ito, nagkunwari pa rin kalmado si Master Liu at sinabing nasa kanila pa rin ang lamang dahil sila ang pinakamalapit sa itlog ng Nine Netherbird. Ngunit agad din silang inabutan ni Muan kaya nagpas siyang manatili si Liu Mubay para lumaban habang pinatawag ni Master Liu ang dragon niya para tumakas papuntang Great Volcano. Nang makita ito, pinatawag din ni Master Mo ang Dragon Eagle niya para habulin ito. Habang naglalabanan sila sa ere gamit ang Magic Blasts, nagulat si Mo Chen nang biglang bumalik si Bloodslaughter kasama ang isang hukbo ng mga ghoul para atakihin siya. Sa mga oras na iyon, nakulong na ni Sister Fairy sina Louie at ang iba pa sa isang water sphere kaya napanood na lang nila si Muan habang mag-isang lumalaban sa mga ghoul. Ang totoo, sumabog si Bloodslaughter para gamitin ang dugo niya bilang tracker para habulin sina Muan at Louie habang buhay pa sila. Pagkatapos niyang pasabugin ang sarili, pumunta siya sa underworld at naging isang uri ng Ghoul King, lahat dahil lang ayaw siyang patulan ni Louie. Habang iniiwasan ni Muan ang mga ghoul, inatake ni Kayan at ng mga kasama niya si Sister Fairy para maabala ito at mabigyan ng oras si Louie na makapag-charge ng kanyang kakayahan. Ngunit pagdating ng oras na malapit nang matapos ang charge niya, pinadala ni Sister Fairy ang isang water dragon para tunawin siya. Samantala sa labas, pinamunuan ni Muan ang hukbo ng ghoul papunta sa Nine Netherbird dahil ito ay kumukuha ng life force ng sinumang lumalapit dito. Dahil dito, tuluyang nalipol ang buong hukbo ng ghoul. Pero agad namang umatake si Bloodslaughter kaya napilitan si Muan na lumaban gamit ang natitira niyang lakas. Habang nangyayari ito, kinuha naman ni Sister Fairy ang espada ni Louie, dahil alam niyang hindi na ito magagamit pa ni Louie. Pero dahil sa isang move na yun, tuluyan nang nasil ang kapalaran niya nang biglang umatake ang Earth Dragon sa Water Dragon niya, at pagkatapos ay na-overpower siya ni Louie na umaming planado lang lahat para gawing vulnerable si Girl. Pagkatapos ay seal ni Louie ang powers niya para hindi na siya makapanakit ulit, agad siyang tumakbo papunta sa bulkan para suportahan si Mo Chen hanggang sa may padala rin nito ang Bloodslaughter sa kabilang mundo. Sinubukan niyang lamunin ang spirit ng Nine Netherbird, pero pinigilan siya ni Mo Chen dahil may babala si Granny Ogreface na huwag maliitin ang Immortal Bird. Bigla nilang nakita si Master Mu na papalapit dito kaya nag-warning si Mo Chen na huwag lumapit dahil baka bitag lang yun para sa susunod na biktima. Pero tinawag siyang duwag ni Master Leo at nagdesisyong kunin na lang ang magic ng Immortal Bird para sa sarili. Paglapit niya, biglang hinigop ng itlog ang kamay niya kaya napraning siya at tinangkang makawala, habang hirap na rin ang dragon niya sa paghatak sa kanya.
Sa sobrang desperado, pinutol niya ang sarili niyang kamay pero tuloy pa rin ang paghigop ng itlog, kaya tinapon siya ng dragon niya para iligtas siya at isinakripisyo ang sarili. Nasalo naman siya agad ni Liu Mubay bago siya bumagsak, pero dahil sobrang concentrated ng magic sa nawalang braso niya, nagkaroon ng sapat na power ang Nine Netherbird para tuluyang mabasag ang shell nito. Doon na nagsimulang dumilim ang langit at napuno ng thunderclouds na parang gustong tapusin ang legendary bird. Habang umiilag ito sa bawat strike, ipinaliwanag ni Master Mu na kaya ito natulog sa bulkan ay dahil kailangan niya ng sapat na magic para makasurvive sa Thunder Trial. Ilang minuto pa, isang malakas na kidlat ang tumama sa kanya at nagpabagsak dito, habang ang sumunod naman ay nagsimulang lutuin siya mula sa loob. Kaya iminungkahi ni Mo Chen na lumayo na sila sa bulkan para iwas sa pagsabog. Pero hindi siya pinansin ni Louie at pumunta pa rin sa direksyon ng ibon dahil kailangan niya ang dugo nito para maibalik ang kanyang nawawalang clan. Kaya ibinlanggo ni Muan ng tatay niya gamit ang magic at agad bumalik para iligtas si Louie. Pagkalapit niya, huli na ang lahat kaya ginamit na lang niya ang barrier art mula sa scroll ng nanay niya para protektahan ito. Nang hamupo na ang pagsabog, biglang pumasok ang spirit ng Nine Netherbird sa puso ni Muan kaya nawalan siya ng malay sa sobrang lakas ng impact. Agad naman dumampot ng espada si Louie para tanggalin ang spirit sa puso ni Muan. Ilang oras pagkatapos, nanaginip si Muan at inatake siya ng ibon, pero lumaban ang dark power sa puso niya at doon niya na-realize na naipit ang subconscious niya sa sariling core at nasaksihan kung paano nag-transform ang legendary bird sa isang body na may trust issues. Tumanggi itong makipag-usap sa kanya pero nagbigay ng babala tungkol kay Luli at inamin na muntik na siyang patayin pero sa huli, iniwanan na lang siya ng mustard bracelet bago tuluyang umalis. Pagkagising niya, sinalubong siya ni na Master Mo at June na siniguradong okay lang siya at sinabi na huwag na niyang alalahanin si Louie dahil hindi raw ito bumalik kasama nila. Pagkalipas ng ilang oras, dumating si Instructor Mo para yayain si Master Mo sa assessment ng 5 Great Mice at in-announce din niya na 2 ang pipiliing contestants na makakapasok sa academy, imbes na isa lang gaya ng dati. Excited agad si Nasuwang at ang iba, pero si Mo Chen, hindi man lang natuwa at agad nagtanong tungkol sa nangyari matapos sumabog ang Nine Netherbird. Sa parehong oras, dinala ni Master Liu sina Liu Mubay at ang kapatid niya para kausapin si Senior Leo, na biglang nagbunyag na lahat ng nangyari ay bahagi ng plano niyang buhayin ang Heavenly Lord. Ayon sa kanya, itong si Heavenly Lord ang nagbigay sa kanya ng second chance sa buhay matapos siyang gawing instant grilled steak nung pumutok ang bulkan. Para patunayan kung gaano siya kalakas dahil sa blessing ng Lord na yun, binigyan niya ng bagong braso si Master Leo at sinabing maghintay ng 1 buwan para bumalik ito sa normal. Nang makita yun, humiling agad si Liu Mubay ng mas malakas na kapangyarihan para matalo si Mo Chen sa huling contest. Pero nag-alala si Master Leo at sinubukang pigilan si Senior Leo sa pagbibigay nito. Kaya sinakal siya ni Senior Leo gamit ang sariling braso para ay pakitang siya pa rin ang boss, bago pinaalis ang dalawa at nagdeklara na bawal ang kahit sino sa training chamber sa loob ng 1 buwan para ma-focus siya sa pag-training kay Liu Mubay. Kinabukasan, dinala ni Instructor Mo sina Mo Chen at ang iba sa isang espesyal na training ground para simulan ang cultivation training nila bilang paghahanda sa final contest. Para kay Kayen, sinabihan siya na ang pag-swing ng whip ay hindi sapat para maging Wonder Woman, kaya nagbigay ito ng tips bago siya pinayagang magumpisa ng training. Binigyan din niya si Shan ng training program, habang si Suling naman pinabitin niya sa pinakamataas na sanga ng puno hanggat matutunan itong kontrolin ang food processing black hole sa tiyan nito. Habang ang iba ay nagsimulang mag-training gamit ang basic routines na pang-rookies na walang talent, dinala ni Mo si Mo Chen sa isang mahiwagang talon at ipinaliwanag na kailangan niyang manatiling tuyo habang sinisira ang mga troso at pina-practice ang control niya sa dark powers. Kahit alam niyang parang suicide mission ito, na-excite pa rin si Mo Chen na simulan ito. Pero pagkatapos ng ilang araw na halos malunod sa tubig, nagpa siyang kausapin ang world-ending bird body na nakasil sa core niya mula pa noon. Kagaya ng dati, ayaw pa rin siya kausapin nito, kaya binaliwala niya ang attitude nito at inalok ng partnership, tutulungan siya nitong lumakas kapalit ng mga magic beasts na paborito nitong kainin. Tumanggi ito at sinabing palabasin na lang siya mula sa damaged mind ni Mo Chen. Halos napaniwala siya sa gandang taglay nito, pero natauhan siya at piniling palakasin ang sarili ng walang tulong. Ilang araw matapos noon, unti-unti niyang na-level up ang skills niya at natutunan niyang kontrolin ang powers niya kahit natutulog. Sina Suling at ang iba pa ay gumaling na rin sa paggamit ng kani-kanilang skills. Kaya nung gabing yun, nag-celebrate sila ng isang masaganang kainan. Pero ilang minuto pa lang ang lumipas, napansin nilang mag-isa lang si Mo Chen.
Kaya nilapitan siya ni Suling para makipag-usap, napunta ang usapan nila sa contest at kung gaano ito kahalaga, dahil ito raw ang magtatakda ng takbo ng buong buhay nila. Pero dahil sa mga pa-joke ni Suling, unti-unting na-relax si Mo Chen at nag-decide na i-enjoy na lang ang gabi kaysa ma-stress sa future. Pagtapos ng training month, bumalik si Liu Yang kasama si Master Liu sa special chamber para i-check si Liu Mubay dahil dapat tapos na rin ang training nito. Paglabas niya mula sa tomb, kitang-kita agad ang dark magic na lumalabas sa buong katawan niya. Feeling ni Liu Yang, perfect timing daw yun para sa usual nilang yakapan. Pero pagkakalapit pa lang niya, tinilapon siya agad ng dark aura ni Liu Mubay parang pancake. Tinangkapan niyang hilahin ito pabalik sa liwanag, pero mukhang sobra ang naging power up kaya instead na makinig, mas lalo pang na-hype si Liu Mubay para sa finals. Ilang araw pagkatapos nun, dumating na silang lahat sa arena para sa final contest. Excited na excited si Suling na sa wakas ay mapapatunayan na niya ang sarili niya. Pero tinanong siya ni Sen kung epekto lang ba ulit yun ng araw-araw niyang sugar rush kaya overconfidence na naman siya. Pagkatapos ng kaunting asaran, pamwesto na silang lahat para sa mga laban habang hinihintay ang principal at ang iba pang mataas na opisyal. Unang tinawag si Sen para sa duel laban sa kapatid niyang buong buhay ay puro panggagaya lang ang alam. Sa ilang minuto lang ng laban, nauwi agad ang sabayan nila mula sa weapon sa literal na sabunutan. Kaya pumasok na ang mga opisyal para awatin sila at ibigay kay Sen ang panalo dahil siya raw ang mas advanced na fighter bago pa sila mabaliw. Sumunod na laban ay si Suling, at literal na naupo lang siya sa kalaban niya para manalo in just a few seconds. Pero pagkatapos nun, nagsimula na ang tunay na labanan, tinawag si Shan para makaharap si Liu Yang. Naalala niya agad yung nakakahiya niyang pagkatalo noon. Pagkarinig pa lang ng bell, pinakawalan agad ni Liu Yang ang bago niyang fireball technique para paalisin si Shan sa ring, pero naiwasan lahat ni Shan at gumanti ito ng malakas na atake na halos tanggalin ang balat ni Liu Yang. Sinundan pa niya ito ng brutal na combo na tumilapon kay Liu Yang at tuluyan siyang nakaredeem sa sarili niya dahil buong panahon ay tiningnan lang siya ng mga tao na parang basurang talunan. Sa sobrang hype ng mga tao, dumating na ang pinakahinihintay na laban, Mo Chen vs Liu Mubay. Noong una, excited pa ang principal at si Master Mo para makita kung sino ang mananalo. Pero nang si Liu Mubay na mismo ang humiling na simulan agad ang laban, kinabahan na sila. Kasi kadalasan chill lang si Liu Mubay at laging parang siguradong siya ang panalo. Pagkatunog ng bell, agad na inactivate ni Muan ang kanyang magic arts para ipakita kung gaano na siya kagaling sa pagkontrol ng kanyang powers, pero bigla ring gumanti si Liu Mubay at naglabas ng mas matinding magic, imbes na normal na energy blast. Pinalibutan niya ang buong arena ng sunod-sunod na malalakas na aipo-aipo na ikinagulat ng lahat. Habang nagtataka pa sila kung paano niya natutunan ang ganong kalakas na magic, nag-activate agad si Muan ng kanyang pillar art para protektahan ang sarili, pero sinindihan naman ni Mubay ang buong ring para piliting lumabas si Muan. Sa gulat ni Mubay, nanatiling kalmado si Mo Chen at lumipad pa sa ere bago pinakawalan ng golden pillar diretso kay Mubay. Nang mawalan na ng malay si Mubay, agad siyang nilapitan ni Suling para batiin si Mo Chen, pero biglang umatake si Wei mula sa likod. Napansin ni Suling at itinulak palayo si Mo Chen, pero sobrang lakas ng suntok kaya parang nagalaw ang laman loob niya at unti-unting tumigil sa paggana ang buong katawan. Nakiusap si Mo Chen na manatiling gising siya, pero pinaalalahanan niya ang lahat na ipagpatuloy ang pangarap nila bago siya pumanaw at sumama sa kanyang lolo't lola sa langit. Sa nakita niyang iyon, tuluyang nagwala si Muan at isang suntok lang ay pinatalsik si Mubay hanggang upper atmosphere, saka siya muling sinuntok pabalik sa duel ring at naglabas ng orb ng dark magic para tuluyang burahin siya sa mundo. Pero agad namang tumakbo si Mo at sinubukang kausapin si Mo Chen para kumalma, kaya itinapon na lang ni Mo Chen ang orb sa bakanteng ring at tuluyang humagulgol sa yakap ng kanyang ama. Sinabihan nila ang principal na tapusin na ang tournament, pero biglang tinutukan ni Master Leo ng baril ang ulo ng principal at nagbanta na paputok ito kapag hindi sila sumumpa ng katapatan sa kanilang clan. Siyempre, tumanggi ang tatay ni Muan kaya agad siyang nagsummon ng army para palibutan ang buong arena, pero sakto namang dumating si Joe kasama ang buong Mo clan kaya nagsimula na ang laban. Si Mo at isa sa mga pinagkakatiwalaan niyang kaibigan ang agad na umatake kay Master Leo, pero bigla siyang gumamit ng cursed arm na galing kay Senior Leo. Kahit na hindi inaasahan, mabilis na nagsummon si Mo ng isang flaming eagle na agad sinunog ang cursed arm. At sa oras na tinalo na nila si Master Leo, bumagsak ang buong arena at sa wakas ay lumabas na ang totoong ama niya, isang halimaw na literal na kumakain ng mga sundalo ng Mo clan. Sa sobrang gulat, sinubukan pa ni Mo na magbigay ng inspirasyonal na speech gaya ni Commander Erwin,
Pero agad siyang tinanggihan ng ibang clan lords dahil halatang baliw na Titan na ang kalaban at ginagawang pampaganya lang ang mga sundalo. Habang patuloy ang pagwasak ni Senior Leo at nagsasalita tungkol sa pagbuhay ng isang bagong mundo para sa Evil God, doon lang napagtanto ni Master Leo na lumagpas na ito sa pagiging normal na kabaliwan at bigla siyang kinabahan para sa kaligtasan ng kanyang mga anak. Samantalang si Mo naman, nagawa niyang kumbinsihin ang lahat na may pag-asa silang manalo laban sa kanya, kaya't sabay-sabay silang naghanda para lumaban. Pero pag-atake pa lang nila, biglang ginicing ni Senior Leo ang madilim na kapangyarihan sa puso ni Mubay at pinilit itong patayin ang lahat ng clan lords na ayaw sumunod sa kanya habang kinakain niya ang mga inosenteng estudyanteng nanunood lang sana ng laban. Nang makita ni Mubay ang buong kaguluhan, sinubukan niyang pigilan ang kadiliman pero bigla siyang napuno ng sobrang sakit. Kaya agad siyang pinatumba ni Namuan at ng iba pa, at napagtanto nilang kailangan nilang alisin ang pinagmumulan ng dark power niya. Sinubukan silang atakihin ni Senior Leo habang abala sila, pero biglang hamarang si Master Leo at tinanong siya kung kaya ba talaga niyang isakripisyo ang sariling apo para lang sa layunin niya. Pero sa halip na magsisi, hinayla siya ni Senior Leo at kinagat ang ulo nito bago sinipsip ang buong magic niya para maabot ang final form niya. Dahil wala nang ibang choice, muling lumaban si Mo at ang iba pa, umaasang mapipigilan nila ito. Sa gitna ng kaguluhan, pumasok si Moon sa sariling isipan para kausapin ang overpower tenant niya at humingi ng tulong. Pero kahit ipinaliwanag niya ang sitwasyon, tumanggi pa rin ito. Kaya bumalik siya sa labas at ginamit ang natitirang magic niya para lumaban. Pero nung sobrang lapit na siya kay Senior Leo, bigla na lang itong pumayag tumulong at binigyan siya ng access sa powers niya, at sa wakas ay nakapagpatama siya. Nagulat si Senior Leo kung paanong isang simpleng tao ang nakasakit sa godly form niya, pero agad siyang binalaan ni Birdie na huwag masyadong gumamit ng power niya dahil baka sumabog ang katawan niya at mawalan siya ng host. Kahit may warning, gumamit pa rin si Muan ng Divine Art at tinawag ang Holy Lotus para tapusin si Senior Leo. Pero kahit todo na ang effort, nakawala pa rin si Leo at bumawi ng atake. Buti na lang, tumalon si Mo para protektahan si Mo Chen pero nasaksak siya sa puso at muling nag-activate ang dark powers niya. Sa pagkakataong ito, tuluyang nalugmok si Mo Chen sa kadiliman at inabsorb ang buong lakas ni Leo sa katawan niya, iniwan ang tuyot at kulubot na katawan nito. Biglang bumagsak ang ulan ng apoy mula sa langit pero agad din umatras ang kalaban dahil nazil na ni Mo Chen ang dark magic sa mundo nila. Sa gitna ng ulap, narinig ni Mo Chen ang pamilyar na boses ng nanay niya at nakita itong lumitaw para ipaliwanag na bago pa siya ipanganak, natalo na ang Evil God para iligtas ang sangkatauhan, pero kumalat ang dark powers nito sa iba't ibang mundo at isang bahagi noon ang unti-unting lumamon sa katawan niya. Ipinaliwanag pa nito na ang itim na tela sa kisame ay nilagay lang para protektahan siya hanggat hindi pa siya marunong magkontrol, pero ngayon ay natutunan na niyang gamitin ito. Pagkatapos ng huling pamamaalam ng nanay niya, inabsorb ni Mo Chen ang natitirang dark energy sa paligid at muling nagkita sila ni Mo na maswerte namang nakaligtas. Habang nagdiriwang sila, 8 misteryosong nilalang ang palihim na nanunood sa kanila at nagsimulang magplano ng bagong panganib. Ilang araw ang lumipas habang patuloy ang restoration sa buong realm, kaya nagtipon sina Liu Yang, Ken at iba pa para sa mabilisang training, pero agad silang nag-alala nang mapansing nawawala si Mubay at Muan. Sa mga oras na iyon, katatapos lang ni Mo Chan na magbigay galang sa kanyang ina.